Ayan, gaya ng sabi ko kanina na hindi pa ako nakapagdesisyon kung ano ang luto ang aking gagawin dito sa Lapu-Lapu. Ngayon, napagdesisyonan ko since na nagki-crave din ako ng sweet and sour fish. Kaya yun ang aking gagawin ngayon dito sa Lapu-Lapu na aking nilinis. At yan medyo malaki-laki kaya kailangan natin yan hatiin. At ayan, ngayon inumpisahan ko na siyang iprito at nilagyan ko na yan ng asin, paminta at saka cornstarch para maiwasan ang pagtitilimsik. At yan din, yung kalahati niya. At ayan, malapit nang maluto ang ating ulo kaya maya-maya at babalik ta rin natin yan. At dito ako ngayon sa likod kasi andito yung aking kitchen, ang ating dirty kitchen. Wow, social. May pa dirty kitchen ka pa, Tita Sebs. Oo, kasi hindi ako nagluluto sa loob kasi mangangamoy. Yun lang. At ayan, baliktarin na natin para mabilisan at nagugutom na ang ating tiyan. At syempre, pwede na sana yung ganyan na isaw-saw sa kamatis at bagoong. Masarap na rin yan pero gusto natin siyang pasosyalin. Kaya lulutuin natin ng sweet and sour. Ayan, at first time kong gumawa ng sarili kong timpla na hindi yung ready-made. At ayan, hindi ko na naipakita. Ayan, malapit na rin maluto ang kalahati ng ating lapu-lapu. Ayan, golden brown na at lutong-luto na yan. Kaya pwede na. At ayan, iprinito ko na rin all together ang ating mga makulay na gulay. May sibuyas, carrots at saka bell pepper at konting sili para may konting sipa naman. Mas masarap kasi yung maangha-anghang konti kasi mas marami tayong makakain. 'Di ba? At ayan, inahon muna natin sila sa kahirapan at igigisa na natin yung mga pinaka-main na aromatics natin. Ayan, yung bawang, sibuyas, at saka luya. At ang ating pampakulay at pampalasa rin ay ang ating ketchup. Nilagyan ko na rin siya ng ketchup. Ayan, halu-haluin natin at bago natin ilagay ang ating pineapple tidbits. Ayan, inilagay ko na rin ang ating pineapple tidbits. Kasama rin yan ng kanyang sabaw para maghalo yung asim at saka tamis ng ating sauce. Ayan, halu-haluin natin para mas maganda ang kalalabasan. At dinagdagan ko rin siya ng pampalasa. Nilagyan natin yan ng magic sarap. Baka naman. Kasi nasanay na tayo sa mga pampalasa kaya parang kulang ang timpla kapag wala ang mga ito. Kung tayo na nakasanayan na. Pero hindi naman lahat. Optional lang po yan. Kung gusto lang po ninyong maglagay. Kung betchin o ganun man. Ayan, dinagdagan ko rin ng tubig para hindi naman mabitin ang ating sauce. Kasi mas masarap kapag saucy siya. Kasi kung sauce lang ay pwede ng ulam, di ba? Ayan. Halo-halo ng halo ang inyong Tita Sebs hanggang sa kumulo. Pakuluin natin ng maigi para mas masarap at kung may matitira man, hindi siya madaling mapanis kasi may tomato, may ketchup yan. At ayan, naglagay din ako ng sugar. 2 kutsarang asukal tapos naglagay na rin ako ng pamintang durog kasi mga pampalasa yan na mas magpapasarap sa ating sauce, sa ating sweet and sour. Ayan, halu-haluin natin hanggang sa magiging malapot. Pero magdadagdag pa rin ako dyan ng liquid seasoning, konti lang naman. Kasi hindi na ako naglagay ng asin. Yung asin at saka paminta, yun na lang ang inilagay ko doon sa prinito nating isda. Ayan, haluin natin. Ayan, naglagay na rin ako ng yung onion leek. Para mas lalong sasarap kahit na mayroon na yung onion. At ibabalik na rin natin yung mga inahon natin na mga vegetable para mas lalong malinamnam ang ating sauce. Ayan, and then halo ulit para mix together sila, sama-sama.
Magkakaisa sila para pasarapin ang ating lutong sweet and sour. Ayan, at saka maglalagay tayo dyan ng slurry or cornstarch para may pampalapot tayo para mas masarap. Pero hindi masyadong marami kasi hindi naman maganda kapag ito ay malapot na malapot. At ayan, konti lang ang ating inilagay para mas maganda ang itsura nito. Ayan, halu-haluin natin konti. Ayan, hanggang sa mag-well combine lahat ang ating mga pampalasa. At titikman din natin yan kung ano ang lasa, kung okay na. Then, pwede na nating ihalo ang prinito nating lapu-lapu. At ayan na nga, inilagay ko na siya. At baliktarin natin para makot natin ng maigi ang ating isda. Ayan, takam na ang inyong Tita Seb. Ang sarap ng kumain at mapaparami ito ng kanin. Pwede rin itong pangpulutan. Wow, mayroon ako diyang soju, pero mas gusto ko itong ikain sa kanin. Kasi kanina pa ako nagki-crave niyan, naaamoy ko na kung hindi ko lang sinabi na sweet and sour ang kaaking lulutuin. Kanina ko pa yan kinain. At ayan, nagplating na tayo at naggarnish ako ng konting spring onion. Hinati ko yung ulo yan, tapos yung nasa plato, ayan yung kalahati niya. Diba? Ang ganda, very colorful. Grabe, kaya kain na tayo!